Hello po, magandang buhay po sa inyong lahat, lalo na dito sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Medyo matagal-tagal na po ang buwan na hindi ako nakapag-upload dito ng formal na videos about sa hiring. No? Patuloy ang ating hiring sa Hong Kong direct hiring para sa ating mga kababayan na gustong mag-Hong Kong. Ang Hong Kong ay malaki na ang sahod ngayon. Napakaswerte nyo dahil malaki na ang sahod ngayon. At lagi kong sinasabi, Hong Kong is the best, no? The best country for OFW para sa ating mga kapwa Filipino. Dahil ang Hong Kong, legal po ang lahat ng process. Legal po kapag hindi ka mag-day off ay meron pong bayad yon. May mga holidays, maraming holidays sa Hong Kong. Magastos din, no? Kahit na sa ibang bansa ka, pwede kang magkaroon ng employer basta magpasa po kayo ng mga requirements. Ayan. So, ang ating mga requirements, lalo na sa mga nasa ibang bansa or else nasa Pilipinas ka, first-timer man o ex-abroad or kahit nasa ibang bansa, meron tayong 4 na requirements. Kung followers namin kayo sa aming mga page, kay Wild Magenta, kay Ligaya, or kay Joy Neri, ang inyong lingkod, malalaman nyo at nakikita nyo doon ang mga information. Okay? So, ang ating mga requirements for Hong Kong ay resume. Meron tayong pattern. I-copy-paste nyo lang yon. Yun ang isasend nyo. Nadugtong nyo lang ang inyong personal information and work experience para hindi na kayo mahihirapan. Hindi na po kailangan ng screenshot. Hindi na po kailangan na ipaprint nyo ang resume. Nasa page po doon. Okay? And then the second is passport copy. Kailangan 2 taon bago ma-expire. Kapag less na sa 2 taon, medyo tagilid na. No? Kailangan ipa-renew yan. At least 2 years. No? At least 2 years ang validity. The third is your photo. Photo application. Kailangan the best as you can, malinaw ang mukha, looking happy and smart. Lalo na sa paggawa ng videos, no? Dapat laging masaya. Kapag gumawa ka ng videos, masaya tingnan ang inyong mukha para naman ma-inspired ang iyong mga agency para ima-market kayo doon sa mga employer na prospect nila. Okay? Ang edad naman na pwede mag-apply sa Hong Kong, kapag nasa abroad ka, pwede pa hanggang 45 years old. No? Kapag nasa Pilipinas ka, hanggang 43. Pero kung bagong uwi ka, nung fresh pa, no, bagong uwi ka, galing sa abroad, pwede naman din hanggang 45. Pero kapag first timer ka, hanggang 24 ang start, hanggang 37 years old only. Okay? Wala nang hihigit pa, hanggang 37 years old. Yung mga nasa abroad, pwede kayong magkaroon ng employer habang nandyan kayo. So, magbasa kayo ng requirements 2 weeks before kayo uuwi. No? Magbasa kayo ng complete requirements sa inbox namin sa WhatsApp or sa Messenger. Okay? Kung magtatanong kayo kung ano po ang mga WhatsApp namin, pakicheck na lang po sa Wild Magenta Hong Kong Direct Hiring or else kay Joy Neri. Dahil maka-direct WhatsApp po kayo kapag nanonood kayo ng mga videos namin, pwede kayong mag-PM doon agad sa aming WhatsApp dahil nakalagay po doon na message to WhatsApp or message to FB Messenger, no, sa inbox. So maraming mga choices para ma-reach out nyo po kami. Okay? Sa pag-apply naman sa Hong Kong, Singapore, same requirements pero meron tayong mga age limit dahil ang Singapore hanggang 43 lang ang ex-abroad. Ang Malaysia hanggang 43 lang din. Kapag first timer ka, medyo mababa ang kanilang kinukuha, no? Sa Singapore, no, 24 talaga ang start hanggang 37 years old, parang Hong Kong din. Sa Malaysia, hanggang 39. Mahirap na talaga ang 40. So, kung ano pang edad nyo ngayon, hahabulin nyo na kung gusto nyo makarating sa bansang Malaysia, Hong Kong, at saka Singapore. Iisa lang po ang pattern ng ating mga requirements. Okay? Kapag mayroong tato, kasi yung iba maraming mga tato, pwedeng mag-apply ang mga may tato basta ex-abroad na hindi naman malaki. Yung hindi naman visible. Yung pwedeng itago. No? Yung naka-hide na tato. Pero kung malaki, medyo tagilid kayo. But wala namang mawawala kung i-try nyo. Total, wala namang bayad.
kapag mag-apply kayo. No? Kahit na kami ang puyat, libre pa rin ang aming serbisyo sa aming mga kakabayan na gustong makarating sa bansang Hong Kong, bansang Malaysia, at saka bansang Singapore. Okay. Yun po ang mga information about sa Hong Kong. Magkano naman po? No, dito na ito na yung pag-usapan natin. Magkano naman ang babayaran sa Hong Kong? Yung sinasabi niyong wala ng placement fee. Wala na pong placement fee ang Hong Kong. Processing fee na lang po. Sa lahat ng mga ex-abroad, ito po yung good news. Okay? Good news na good news para sa lahat ng mga ex-abroad. Dahil wala na pong training. Hindi na po kailangan yung mga TESDA certificate nyo kahit naka-expired na yan. Hindi na po kailangan yan. Mga ex-abroad, kumuha lang kayo ng info sheet sa POA. Yun lang po ang kailangan sa lahat ng ex-abroad. Okay? Kapag na-hired kayo sa ibang bansa, kailangan nyo umuwi dahil sa Pilipinas po ang proseso. Wala pong direct to Hong Kong kung saan kayong bansa nandyan. Sa Pilipinas po manggaling lahat. Okay? Sa lahat ng mga aplikante, either first-timer man o ex-abroad, prepare. 15,000 pesos only. Okay? Maghanda kayo ng 15,000. Maliit na halaga yan. Sa lahat ng mga first-timer, makinig po kayo. Sana maunawaan nyo para hindi tayo paulit-ulit na lang. No? Lahat ng first-timer, kailangan nyo pong mag-training ng TESDA para sa domestic work. Dahil hindi po kayo makakaalis kung wala kayong ANC2 certificate from TESDA. So, kailangan nyo mag-training para makapasa kayo sa TESDA assessment. Okay? Magkano naman ang babayaran sa training fee? Kung magtitiwala kayo sa amin, no, i-refer namin kayo sa legit training center TESDA na accredited sa TESDA, 4,000 pesos only. Nasa inyo kung maniwala kayo. Dahil through agency, mataas talaga ang singil nila. But, merong mga agency na hindi sila pumapayag na kukuha kayo ng ibang certificate. Kaya gusto nila, doon kayo kukuha kung saan naka-refer sila sa mga TESDA training. Okay? Merong ganon. So, ang babayaran nyo doon, more or less, 8,000 to 9,000 sa training lang. So, kapag first-timer ka, more or less, gagastos ka talaga ng mahigit 20,000 lang. So, nasa mga 22 or 23,000. But, kapag ma-hire ka dito sa agency na mas mura, kahit first-timer ka, hindi ka aabot ng 15,000 pesos. Ex-abroad at saka first-timer, hindi kayo aabot ng 15,000 pesos. Meron lang agency, kapag doon ka ma-hired, huwag ka nang magreklamo. 15,000, 20,000, hindi na po ganong malaki yan para sa mga first-timer. Okay? Kahit nasa ex-abroad, hindi na po malaki yan. Ha? Mga nagtatanong, ma'am, kung ex-abroad kami, kailangan ba namin mag-uwa? Of course. Ang hindi lang mag-uuwa ay yung mga ex-Hong Kong. Yung galing sa Hong Kong. Kapag mag-apply kayo papuntang Hong Kong, ang hindi lang mag-uuwa yung galing sa Hong Kong. Kung first time kayong pumapasok sa Hong Kong, kailangan nyo nang magpidus at saka mag-uwa. No? Kailangan legit ang mga papers, legit ang mga proseso nyo para walang aberya. Ha? Wala pong salary deduction ang Hong Kong. Hindi po tulad noon. No? Masaya na kayo dahil wala na pong salary deduction. Ang sahod sa Hong Kong ngayon, pag-usapan naman natin ang sahod, ay nasa around 35,000. Wow! Napakalaki. Ikumpara noon. Okay? And then, kapag ang gusto niyo naman sa Malaysia, kasi kung gusto niyo i-process sa tatlo at saan mauna, doon po kayo. Ang sahod ng Malaysia ay nasa 23,000 to 24,000 pesos. Sa Singapore naman ay nasa mga 26 to 28 pesos. Depende po sa inyong mga galanting amo. Okay? Ang Singapore, alam ng lahat, ay merong salary deduction. Only Singapore din ang mataas na months ng salary deduction. Merong 2 months,
merong 3 months. Pero itong hawak ko, merong 2 months lang ang salary deduction. Sa Malaysia, meron din silang deduction, hindi naman gaanong malaki. Siguro nasa half of month of salary or 1 month na sahod. Pero kung doon kayo ma-hired sa agency na walang salary deduction, wala po kayong deduction for Malaysia. Sana naunawaan nyo kung ano po yung proseso na ibig kong iparating sa inyo para hindi na po tayo maraming mataas na conversation sa mga tanong-tanong. Ang kailangan lang po namin, kung alam nyo ang WhatsApp namin, inbox namin, requirements po ang kailangan ang inyong ipasa. Now, kung hindi nyo pa naiintindihan, pwede nyo balikan ang videos para mauna-unawaan nyo ang mga proseso, ang magkano ang babayaran, magkano ang sahod, kung ano po ang mga requirements at anong mga bansa na available na pwede sa inyo. Kahit nasa ibang bansa ka, maaaring magkaroon ka ng employer. Basta gagawa ka ng magandang requirements mo. Nice photo, kailangan smiley, happy, and smart. And kahit nasa video, kailangan looking happy and smart. Yung bang nakapang-akit, nasabi na, wow, very smart to, magaling to. No? Dapat huwag mabigo ang mga expectation na magiging amo nyo kapag sila na ang kukuha sa inyo. So, good luck sa mga mag-a-apply. Hanapin nyo ang Facebook na Joy Neri. Nakalagay po doon. Makikita nyo doon ang mukha ko. Ano? Or follow kayo sa Wild Magenta Hong Kong Direct Hiring. Okay? Or Miss Ligaya, no, sa aking mga partners sa Hong Kong. Sila po ang ating trusted dahil wala na po ako sa Hong Kong. Okay? Yun po ang hiring natin sa Hong Kong. Sa mga gustong mag-Hong Kong, napakaswerte nyo. Okay? First timer man o ex-abroad. Noted. Lahat ng mga first timer na walang experience, gagawa lang kayo ng experience. Okay na po yun. No? Ipakita nyo, panindigan nyo na kaya nyo. So, I invite lahat ng mga taga Middle East, mag-Hong Kong na po kayo or mag-Singapore. I-try nyo ang Asian country. No? Asian country dahil medyo mataas ang kanilang salary. So, good luck sa gustong mag-apply. So, thank you. Kung nagustuhan nyo ang video na to, pakashare na lang po sa inyong mga friends na para sa susunod, gagawa rin ako ng mga updates, no? Mag-upload na ako dito sa aking YouTube channel. So, maraming salamat sa aking mga followers. Alam ko marami rin ako mga aplikante dito na sa YouTube channel. Maraming salamat sa inyo and pakishare na lang ang video para makarating doon sa inyong mga iba pa nating mga kababayan na gustong mag-apply for Hong Kong. Ako po si Joy Neri here in Paris, France.